Speaking of China, di ba? Alam nyo ho, yung mga ganyang pahayag na nag-water cannon ang Pilipinas, walang sinabing ang Pilipinas sa China, walang sinabing ganun. Pero iisa lang naman po ang pinag-uusapan mga kababayan, ang pinag-uusapan nung time na yun sa Congress, West Philippine Sea, no? Kapag sinabing West Philippine Sea, tapos patungkol sa Pilipinas, syempre Pilipinas at China lang 'yan. So ibig sabihin, sila lang dalawa ang pinag-uusapan about water cannon. Yung mga ganyang pahayag ni Lopez, mga kababayan, delicates po ang Pilipinas diyan. Bakit, mga bossing? Di ba nga ang China paulit-ulit na naratibo nila, mga kababayan, is binubuyo tayo o binubuyo natin ang China para gawin sa atin yung mga ganong hakbang o ganong mga bagay, no? Ngayon, pag narinig nila kay pag narinig nila kay Lopez yan, mga bossing, naku, tingnan mo, Pilipino yan nagsasabi, gagamitin yung video ni Lopez, nagwa-water cannon din po tayo, tapos sa ilalim may subtitle, no? Gagatong yan. Sasabihin ng China, tignan mo, kapwa nila Pilipino na ang nagsasabi na binubuyo nila tayo para mag-water cannon tayo. Dadagdag yun doon. Di ba? Ano sasabihin ng mga makakapanood na kapwa bansa natin? Naku, tama nga naman pala yung China. No? Binubuyo pala sila ng Pilipinas. Pinipikon sila ng Pilipinas kaya sila nagwa-water cannon eh. Di ho ba, mga kababayan? Ngayon, baka panigan ang China. Baka panigan ang China, mga kababayan. Sabihin, kanila pala yung West Philippine Sea. Buti na lang. Tapos, makita, no? Yung video ni Marcoleta, ilagay din ng China. There is no such as West Philippine Sea. Ilagay ng China sa video nila. Tingnan mo, ito, dalawang Pilipino. Yung isa sinasabi, walang West Philippine Sea talaga. Which is, South China Sea. Tapos yung isa, nag-water ka. Wala na. Timbwang na ang Pilipinas doon. Laglag ang Pilipinas doon sa kanilang mga sinabi. Di ho ba? Tayo yung kawawa doon. Pag sinabi niyan. Ngayon, sabi dito ng China, those who willingly serve as chess piece will be deserted in the end. We have a piece of advice to certain individuals in the Philippines. Ako, kasama kami dyan. Stop serving as other countries' mouthpiece and no more stand for personal political agenda. Isa sa nakikita ko, mga kababayan, na sinasabi ng China is ginagatungan lang daw natin yung Estados Unidos. No? Ginagatungan daw natin ang may sinasabi dito si Manuel Sampayan. Sir Manuel Sampayan, shout out po sa inyo, Sir Manuel Sampayan, no? Why klaro ka bay? Mark, pare-pareho lang kayong magbalita, mga fake news. Dali. Dito po sa aming channel, totoo po yung sinasabi ninyo, Mr. Manuel Sampayan, no? Pinipili po talaga namin yung mga balitang re-reactionan namin. Kaya tama po kayo, no? Pare-pareho lang kayong magbalita. Mga fake news. Pinipili po talaga namin yan. Pero kung ang ibig niya sabihin, fake news, pakiayos naman po para hindi kami nalito, no? Ang spell po ng fake is F-A-K-E. Hindi po P-I-C-K. Hindi po fake news. Okay? Basahin na natin yung sinasabi ni Manuel Sampayan. Tuyo na ba yan? No, pagka tuyo na, ipasok mo na sa loob. Pasok na sa loob kapag baka maulanan pa. Okay? Manuel Sampayan. Why klaro ka bay? Mark. Tsaka yung spelling ng Mark ko, walang C ha. Pariho lang kayong magbalita, mga fake news.
Naggaling-galing lang vlog. Wala naman sa hulog mga sinasabi. Ikaw na lang kaya magpresidente. Why klaro ka? Ayan na ang bot-botan! 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 Mag-aral kayo ng Tagalog. Hindi sa sinasabi ko na mag-aral kayo ng Tagalog, kalimutan ninyo yung yung lengguwaheng bot-botan ninyo. Kapag kayo sumabay kayo, no? Sa mga vloggers, sumabay kayo sa ganito, Tagalog kami. Di ba? Kailangan ninyong makasabay diyan. Kailangan ninyong pag-aralan 'yan. Kung ako magpe-presidente, naku po hindi ko pinangarap 'yan. Ano? Okay na ako. Yung pa-vlog-vlog dito, okay na ako. Doon nandito lang sa bahay. Sabi ni Pinoy, Tagalog lang, di alam. Okay na ako sa bahay, presidente pa. Di ba? Kung si Bato, vlogger to president, di ba? Ibang klase to. Eto, may ilan na tayong topic. Halos pangatlo na tong matatapos na topic na to sa China. No? Kung yung sinasabi ko dito ay naggagaling-galingan lang at alam mo na kaya mong i-block, kaya mong debatehin yung sinasabi ko dito, bakit hindi mo i-comment dyan? Total, binabasa ko yung inyong mga komento. Or dahil wala kayong maire-rest back, dahil nga walang alam. No? Hindi pwede dito Hindi pwede dito yung Hindi pwede dito yung ang comment nyo, fake news ka. Hindi pwede yung ganun. Kailangan, pag sinabi mong fake news ako, meron ka akibat na ebidensya. Di ba? Pag sinabi mong bayaran ka, Mark Ramos, meron kang ipapakitang resibo. Hindi sa amin uubra yung style DDS. Sinabi ni Maharlika, nakakulong ang First Lady doon sa abroad. Tapos papakitaan kayong picture, yung labas nung kulungan daw. Hindi maipakita yung nasa loob ng kulungan, yung First Lady. Ano yun? Pang-uto-utong style yun. Di ba? Balik na tayo dito. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, tumanggap na naman ang Pilipinas ng ng Typhoon missile. Kaya ngayon siguro nagagalit yung China. Sabi tuloy ni Atty. Claire, if China really believes, and concerned about peace and stability in the region, they should abide by the international law. Correct, Ay matagal na ho nating napanalunan sa UNCLOS, mga kababayan, yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Di ba? Pero ang ginagawa ng China, wala. Hindi po pinapakinggan. Dinededma, mga bossing. Tapos, nagatungan pa nga yan, nung ang president, alam nyo ho, kung si Pinoy, nagtuloy-tuloy ho. No? Kunyari, kunyari lang baka sabihin ninyo, alam nyo naman, mga DDS. Ang mga DDS, yung pangarap at pangako, hindi ho nila alam kung ano yung pagkakaiba nung na yun, dalawang word na yun Ang pangarap sa kanila, ang ibig sabihin, pangako. Eto, baka sabihin nyo, sinabi ni Mark, 12 years daw ang presidente. Like example, kunyari lang, 12 years ang pagiging presidente. 6 na taon ni Pinoy na panalunan yung UNCLOS. Walang Duterte. Si Pinoy pa din. Malamang huya, wala na tayong problema dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. Bakit to? Inumpisahan ni Pinoy na ipaglaban ang West Philippine Sea. Dinala sa korte, dinala sa UNCLOS. Nanalo. Si Digong, naabutan niya yung pagkapanalo, pero walang ginawa. Papel lang yan. Di ba? Kung si Pinoy, presidente pa noon, sabihin na lang natin, sa ikatlong taon ni Pinoy, nanalo ang UNCLOS natin. May 3 years siya. Para ipangalandakan sa buong mundo, ito po, yung resulta, ito po yung pagkakapanalo namin sa UNCLOS, Kami po ang sinasabing may karapatan dito sa
West Philippine Sea. O, malamang ho, yung mga karating nating bayan, yung mga kapitbahay nating mga bansa, o buong mundo, nakapanig sa atin. Di ba? Uy, oo nga, tingnan mo. Pilipinas talaga ang merong karapatan doon. Kaso hindi ho ginawa ng dating Pangulong Duterte. At ito po yung sinasabi ni Atty. Claire Castro na kung talagang para kayo sa kapayapaan, susundin nyo yung international law. Di ba? Susundin ninyo yung international law. Wala ho eh. Ang China po, ang laging binabanggit, kayong Pilipinas, binubuyo nyo kami para i-water cannon namin kayo, o kayong Pilipinas, binubuyo nyo kami para banggain namin yung inyong barko. Tapos narinig doon kay Lopez. Nagwa-water cannon din tayo. Pwede na nilang gamitin yun. Tignan nyo, sabi ng Pilipinong to, wina-water cannon din kami. Wala na. Kaya hindi po talaga pinayagan ng mga congressman. No? Yung sinasabi niya, hindi talaga pinalusot at hindi pumayag na makalusot. Dahil pwedeng gamitin sa atin yon ng China. Pati po yung kay Marcoleta. Siguro nahimasmasan ho nung nakainom ng napakalamig na tubig. Ano ba yung sinabi ko? Kami-kami lang yung mga yun na. Hindi ko na dapat sinabi yung there is no such West Philippine Sea. Ayan, no? From number 27 yung kanyang survey mukhang umabot yata sa pang 30. Di ba? Tuloy, the Philippines is no one's chess piece. We are an independent country. Pinanggagalaitin itong mga to, mga kababayan. Yung depensa natin, no? Yung depensa natin, dahil nga po, base doon sa nakita kong balita, dagdag na Typhoon missile na naman yung dumating para sa Pilipinas, mga bossing. Yun yung pinanggagalaite. Biruin nyo depensa ng Pilipinas. Pilipinas, hindi depensa ng China ang pinag-uusapan, pero pinapakialaman ng mga Chekwa.